kapitbahay natin kapag nakita sila. Pero paano kung nililigawan siya? Papayag ba kayo? Pwes, ilang beses ko nang paulit-ulit na pinapaalala sa'yo, Beatrice, na sa lahat ng ayaw ko ay yung nagpapaligaw ka sakali, hindi ba? Huwag mo kabusuin ang aking pasensya. Hi, Papa. Beto, hindi ka ba kakain, ha? Eh, hindi po, Mama. Busog po ako. Huwag mo siyang pilitin. Ikaw ang nang-aabuso ng pasensya ng anak mo, Hermes. Paano mo nasabing may ginagawang kalokohan si Becky at yung amo niya doon sa loob ng kotse? Kaya mo bang patunayan yun? Sa ngayon, hindi pa hulya. Pero balang araw makikita mo, mapapatunayan ko rin sa'yo. Baka nakakalimutan mo na lalaki rin ako gaya ng amo niya. Hindi maganda ang ako para pangarapin siya ng boss niya. Sabihin na natin na, pangit siya, babae pa rin siya. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Nasabi ko lang dahil lalaki rin ako gaya ng amo niya. Pero hindi sabihin na magkatulad kami sa ganyang bagay. Betino ka ba naman? Huwag ka na magalit sa iyong papa. Ang iniisip lang ng papa mo yung kapakanan mo. Pero sandali, hindi kaya may ginawa nga kayong milagro ng boss mo? Sa kotse kanina? Sorry, pasensya na. Ay, Nicolas, paano kung totoo yung biro mo? Hoy, talaga bang busog ka? Para kasing nalipasan ng gutom eh. O sobrang pagod lang talaga yan sa trabaho. Ay, naku, gusto ko nang magpahinga. Okay, labas na ako. Good night. Good night, Nicolas. Okay ka lang ha? Okay. Ayos na ba yung sa bagong material? Wala na tayong problema doon? At ang pinaka-importante, si Patricia, kumusta na? Ay, Nicolas, mabuting-mabuti siya. Mabuti naman. Dahil kapag okay kayong dalawa, okay na rin ako. Good night. Good night, Nicolas. Wala na akong gift dyan. Hindi ko alam kung pinto ng langit yung papasukin ko o pinto ng impyerno. Pero ngayon, naniniwala na ako na totoo yung nararamdaman sa akin ng boss kong si Sir Armando. Inalis niya ang lahat-lahat. Lahat ng pagdududa na nasa puso ko at isipan. Ipinagtapat niya sa akin kung saan siya na aking nagusto sa akin at yun ang kabutihan daw ng kalooban ko. Hindi ko akalain may lalaki palang katulad niya dito sa mundo na hindi lang palabas na anyong tinitingnan, kundi pati na rin ang kabutihan ng puso. Minsan hindi ko naisip na ituring niya akong anghel ng buhay niya ngayon. Pero langit na kayang relasyon to o isang impyerno? Dahil kailangan pa rin niya ipagpatuloy ang relasyon nila ni Mang Marcela. Pero pinaliwanag niya sa akin kung bakit kailangan. Basta ang mahalaga, mahal niya ako at mahal ko rin siya. Hindi niya mahal si Mang Marcela at sapat na sa akin yun. Para pumayag na lihim muna naming dalawang relasyon namin sa lahat. Isa pa, tama siya. Marami pang problema sa ngayon ng kumpanya. Kaya hindi pa panahon para ipaalam na akong tunay na mahal ng boss ko si Armando Mendoza. Hi, Michael. Hello. May problema ba? Wala naman. Nagulat lang ako kasi ngayon ko lang nakita inayos mo tong lamesa ng ganito ka-romantic katulad nung palagi mong ginagawa dati. Paano naman kasi? Ngayon ka lang ulit na akong uuwi na maaga. Ganun ba? Isa nga pala. Tumawag ang mama mo. Ano sabi? Sabi niya, galit na galit daw ang papa mo. Tinatanong niya kung bakit wala pa daw yung pera. Mahal ko, huwag kang mag-alala. Ang sinabi ko na lang sa mama mo, ipapadala ko yung pera sa Biyernes. Halika na, mahal ko. Mabuti Umupo ka na. Sige na. Sige. Maghugas muna ako ng kamay para makakain na tayo. Sandali lang. Alam ko mali ang ginagawa kong ito. Hindi tamang makipagrelasyon ako sa lalaking malapit ng ikasal. Natatakot ako sa reaksyon ni Papa kapag nalaman niya ang pinasok kong ito. Pero anong gagawin ko? Hindi ko kayang tanggihan ang ganitong klaseng oportunidad. Paano ko matatanggihan ng lalaking matagal ko ng pangharap? Mahal na mahal ko si Sir Armando. Siya lang ang buhay ko ngayon. Kaya kung tatanggihan ko siya, para ko na rin pinatay ang sarili ko at wala nang darating na isa pang Sir Armando.
Kahit na kailan wala na magkaka-interest pang iba sa akin katulad niya. At siya lang ang mahal ko. Siya lang ang gusto ko makasama habang buhay. At wala na ako ibang mamahalin. Ako ang ibinigay ng Diyos na babaeng mamahalin niya at makakasama na. At mag-aasikaso sa kanya sa buong buhay niya. At yun ang naramdaman ko nang halikan niya ako ng 2 beses sa labi. Mahal na mahal ko si Sir Armando. Yun ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang halikan si Marcela pagkatapos ko halikan si Betty. Ibinigay niya sa akin ng buwan at ang gabi. Pero pinasama ko naman ang loob niya nang tanungin niya ako tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Naunahan kasi ko ng hiya. Hindi ko nasabi sa kanya nung una ko pa lang siyang makita, minahal ko na siya. Sobra akong naakit sa kanyang boses, sa pabango na gamit niya, at higit sa lahat sa kanyang kagwapuhan. At ang galing niya magdala ng damit. Palagi siyang laman ng aking panaginip. Hindi ko akalain na mamahalin niya ako kahit pangit ako. Sinabihan pa niya ako na maganda. Naganda si Sir Armando. Nabulag ko yata siya. Hindi niya alam ang pangit ko.